So ito, welcome back mga ka-TV dyan. Nunoydan TV po sa YouTube. Paki-subscribe po, like, comment, and share sa mga videos akong pinapalabas doon. At ina-upload ko rin dito sa iba pang mga sa FB o sa TikTok. So ito, pag-usapan natin itong nangyayari ngayon. Itong si simulan natin dito kay General Bato. Yung matapang na senador na naghamon kay Trillanes, former Senator Trillanes, na go ahead Mr. Trillanes, make my day ngayon. Palang testing pa lang ng alarm yung building. Pag tinesting mo, di ba, nag-alarm. Ito si Bato, testing pa lang nawala na sa Senado. Hindi na pumapasok. Maraming dahilan at hindi na mahagilap kung saan siya. So ito ngayon, pakita natin itong may video na may nag-upload ng video na inahanap daw ito si Bato ng ICC. Entitled to her wrong opinion, own opinion. Ito, pag-usapan doon sa di ba pang mga programa ng Her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano nangyayari. Paano itatanggal hindi na nga pwedeng makialam ng mga politiko. Wala. Si Senador Tito Soto nagsasalita tungkol dito kay Bato. Ito po kasi mga... Itong si Bato, yung sinasabi ko ngang alarma pa lang, yung testing pa lang sa pag-alarm sa building, kumaripas na ng takbo, nagtago na, hindi na nagpakita. Akala ko ba make my day Mr. Trillanes? Make my day pala, nagtago. Wala nang Ngayon, ang usap-usapan ngayon dito sa sa circular ng multimedia, social media, pala to, dadamputin na. Totoo na palang may red notice na natanggap yung ibang sangay ng gobyerno mula sa Interpol na nakalagay doon na mayroon ng warrant of arrest kay Bato. Kaya ito si Bato hindi na makakilap, hindi na hindi ko malaman, wala nang balita sa kanya, hindi na nagsasalita o nag-upload ng kung ano-ano mang niya, yung speech niya, yung privilege speech niya. Wala sa Senado si Bato. Pero yung mga staff niya, yung kanyang mga staff na naiwan doon sa Senado, nandoon, gumagawa pa rin ng siyempre ng pang-araw-araw na gawain ng mga staff. Kahit wala si Bato, ginagawa pa rin nila yung kanilang mga trabaho roon sa Senado. Pero si Bato unlocated na, nagtago na, hindi na malaman kung saan. Para na siyang daga na, siyempre ang daga, yung mga takot yan lumabas doon yan lagi sa madilim. Hindi yan na na pag lumabas yan ba makita ng pusa ng mga umahabol sa kanya, yung mag-aaresto sa kanya. Ganun ang mga ganun si Bato. Pumaripas na ng takbo, hindi malaman. Pero mayroon na siyang yung warrant. Sabi dito sa mga bulong-bulungan sa kahit saang sangay ng gobyerno, mayroong bulong-bulungan na si Bato mayroon ng warrant of arrest. So ito ngayon ang nakakatakot. Tapos ito, nababalitaan natin, si Bongo tahimik din. Hindi na rin siya nagpapakita sa television o nagbibigay ng kanyang opinion tungkol sa mga samut-saring mga akusasyon galing sa Malacanang o sa iba pang mga supporter niya. Hindi na nakikisali. Nagmamatsyag na.
nakikinig na lang. Lahat, halos lahat, ang nagsasalita lang sa ngayon sa Duterte Block, si Amy Marcos. Siyempre, sabi nila, kapatid daw ni Bongbong Marcos. So, walang, medyo, takot din tayong magsalita tungkol kay Amy, kasi kapatid ng presidente, sabi nila. Pero maraming bulong-bulungan na mayroong question mark doon sa kapatid ng presidente. Dahil siyempre, kapatid ka, tapos nagsisigaw ka na yung sinisiraan mo yung kapatid mo. Diba? Si Robin ngayon, medyo tahimik na rin. Kasi, baka mamaya, pati siya, ito sangkot din sa flood control, itong damuho na si Robin Padilla, na noong kapanahonan na hindi pa siya senador, sabi niya, ano naman ang gagawin ko sa senado? Wala naman akong alam na, hindi naman ako marunong gumawa ng batas. So, kahit may mga staff dyan ng mga abogado din, wala pa ako nakikitang na laman na may panukalang batas na ginawa si Robin Padilla. Pag nakikita doon sa yung sa coverage ng Senate, kunyari mga investigasyon, si Robin kumakain lang. Parang parang nagpi-picnic lang sa Senado. Ginawa niyang picnic ground yung Senado. Yung mga Duterte Block sa ngayon tahimik kasi nasampulan nasampulan si Duterte, yung isang napaka-corrupt na leader ng buong mundo. No, 2017 nakalathala yan si Rodrigo Duterte bilang isa sa pinaka-corrupt na leader ng bansa sa buong mundo. 2017 ayon sa Organization of Crimes and Corrupt Reporting Practices ng buong mundo. Yan ang naglalathala ng mga pinaka kawatan. Yun ang tamo si Duterte. Nauna siyang nakulong kay Maduro. Si Maduro 2016 naging number 1 yan na pinakakurap sa buong mundo ayon din sa OCCRP. At 2017 si Digong naman naman ang nalathala na pinakakurap na leader. Ayun, nauna si Digong na hinuli sa ICC. Di ba? Sumunod dito si Maduro kasi hinamon niya si Trump. Go ahead, Mr. Trump. Make my day. Ayun, ngayon, siya? Inano siya? Yung pinatulan siya na si Trump. Di kulong siya ngayon. Hindi na siya presidente. Nakulong na. Yung vice president niya sa Venezuela ang presidente kasi si Maduro isang isang drug lord din, isang kamukha rin ni Digong yan na bangag din, addict, grabe ang yabang ba. Kaya yan sila, pareho silang mga nasa kulungan. Ang balita kay Duterte hindi na nakakakilala daw ng kamag-anak ng anak. So, yan ang karma niya. Dahil sa kanyang pagkabutalo, kahambugan niya, lahat ng yung kapalpakan niya, tinuturo niya sa iba. Wala namang natapos. So, out of 120 proposed project ni Duterte, noong siya ay admin pa, 2016 to 2022, 12 lang ang natapos niyang project. Yung doon sa 12 na bumagsak pa, palpak, yung sinasabing kulang sa simento, kulang sa bakal, hilaw ang simento kaya bumagsak. Maraming bumagsak na yan. Ngayon, itong mga haliparot, yung mga tatanga-tanga, mga bobo na mga didilis, na mga DDS, siyempre DDS ka, die hard supporter ka Yung project ng iba na tinapos, angkinin, i-blame doon kay
gawa ni Tatay Digong yan na butalo. So, ganun ba yung kami? Maniniwala sa ganun? Na wala ka? Nasa kulungan ka na? Tinapos ng iba yung... Sa'yo yun? Wala kang bukana braids? Sa'yo? Hindi, wala kang naumpisahan dun. Wala kang... wala, sa usapan, hindi ikaw ang kausap. Iba na yung kausap. So, sa'yo yun? Maniniwala mga didilis lang ang mga naniniwala doon kasi mga bangag sila mga uto-uto, mga bobo at tanga. So dito pag sa 2028, huwag na natin yan ibalik mga Duterte. Alam naman natin kung anong mga klaseng taong yan mga pagnanakaw nila ibabal. Si BBM nagbulgar ng anomalya dyan si DPWH. Tapos, ngayon, inakusa ng mga buang na dotae na siya daw ang mastermind sa flood control. Ay, tanga. Si BBM, maraming mga magnanakaw ngayon, nagbalik ng kanilang mga pera. Kinupos ka ng gobyerno, yung mga sasakyan ni Saldico. Nakuha na. Marami nang nakuwang mga milyon-milyon na bilyon na naibalik na ninakaw nila naibalik sa gobyerno. Sinong presidente ang mayroong ganun? Yung tatay nila nakapagbalik ba ng ito nga ang questionable, yung 51 billion ni Pulong Pulong Duterte bakit naman ganun kalaki ang pundo nitong damuho na ito. So susunod na okay, hanggang dito lang muna tayo kasi marami pa. May upload tayo na mga video na tungkol dito sa mga dutae na mga yung disgrasya ang inabot ng Pilipino sa kanilang mga katarantaduhan. Donoy Dan TV po, huwag kalimutan mag-subscribe po at like, comment, share. Babu.